Kasalanan po ba ang mangutang? Naku, kasalanan to, di ang dami ng nagkakasala. Ngayon, kasalanan mangutang na hindi magbayad. Ang nangungutang, dapat may pambayad. Kung wala kayong pambayad, hingin nyo na lang. At least kung hiningin nyo, hindi siya umaasa ng bayad. Kesa mangungutang ka, mangangako ka, hindi ka makakabayad, kaya nagkakasira-sira. Tatandaan nyo mga kapatid, pag mangungutang kayo, sasabihin nyo kung kailan nyo babayaran. Hindi yung siya na ngayon na nagpautang, tinulungan kayo ng panahon na kagipitan, nakikiram na pa siya, nakalimutan na yata. Hindi mo lang binabanggit, daan dito, hindi mo lang sabihin, pasensya ka muna, hindi ako nakakabayad. Iintay yung pang singilin at alam nyo, may mga nagagalit pa pag siningil. Ganito ang maganda na suggestion ko. Pag may mangungutang, sabihin mo, isulat mo sa kaprasong papel kung magkano gusto mong utangin, kailan mo babayaran. Ngayon, pag itinatatuan niya, eto, gusto mo ilagay ko sa Facebook. Kasi yung iba ang galing mangutang pero nagkaka-amnesia. Nalilimutan nila talaga pagkabayaran na. At pag may pambayad, nanghihinayang magbayad ang gusto hawak niya yung pera niya. Pag may nagpautang sa inyo, itinawid kayo sa isang panahon na mahirap at nakatawid kayo dahil sa utang, huwag niyong parusahan yung tumulong sa inyo. Ang totoo nun, dapat siyang gantimpalaan. Hindi yung siya pa ang nakikiramdam kung kailan kayo magbabayad. Tapos mo, eto yung utang kong 1,000. O ayan, bilangin mo, 1,000 yan. 15 years ago mo na inutang, 15,000 pa rin yung bayad. Kung 1,000, kung inilagay ko yan sa bangko, nagkaroon mo lang yan ng konting interest. So, dapat pag nagbayad ka, eto yung inutang ko sa'yo, at eto isang basket na pinya, ha? Kainin mo naman. May pakonsuelo ka. Kasi tinulungan ka eh. So, kung masama mo ang utang, kung hindi ka magbabayad. Pero may masama na rin kung habit niyo yung utang. Buwan-buwan, ganitong kita nyo, constant yun, magkakamuka. Laging pagka-isang linggo na bago sumweldo, kulang na naman, mangungutang ka na naman. Ba't di mo talang iurong yung expenses mo ng 1 week na gano'n para hindi ka na lang mangutang pa? Tsaka pag palautang ka, nabablock ka sa Facebook. Na-unfriend. Yan ang iwasan natin. Live within your means. Pag kami humihingi sa ng pambili ng cellphone ng pamangkin mo, anak mo, whatever, hindi mo pa sweldo, wala ka pa ipapadala, huwag mo ipangutang sa mo, hindi pa sweldo. Maghintay tayo kung kailan darating yung pera. Huwag niyo ipangutang ang mga birthday, ang mga party. Ngayon, may naghihingalo, kailangan ng oxygen, pwedeng ipangutang yan. May operahan, pwedeng ipangutang. Pero yung mga maluluhong mga gawain, may mga gastusan, kung wala kayong pera sa taon na ito, pwes huwag mag-party. Next year na lang uli, marami pang darating. Hindi dapat ipinapangutang ng hindi necessary. Kasalanan po bang magpatubo sa utang? Huwag kayo tumingin sa akin para utang kayo, ha? Tumingin kayo kay Pastor Bong. Siguro kung yung interest na kikitain ng pera mo sa bangko, ibinigay mo sa kanya at least cost of money, hindi siguro masangka yun. Pero yung umutang ng 1,000, ang balik 10,000 ha, isang buwan pa lang ang lumipas, kinakain ka ng mga uod ng buhay ka pa. Nangungutang ka dahil gipit eh. Tapos tatambakan mo pa ng interest. Pero mga kapatid, on the other side, di ba gusto nga understanding tayo? Yung iba naman, kaya ang laki magpautang, magpatubo. Sa 10 nangutang, 3 lang nagbabayad. Parang doon na niya babawiin dapat yung itinakbo ng 7. High risk kasi yan eh. Kaya yung iba dahil high risk, gusto nila high returns. Kung na-offend kayo sa patubo ng nagpapautang, di ako kayo mangutang sa kanya. Pero huwag kayo magalit sa kanya kasi may hindi niya alam kung anong pangangailangan niya rin. Diba? So, iwasan natin utang ng utang ng utang.